Ayaw ba mabuhay ng computer mo? May nakikita ka namang umiilaw pero ayaw dumiretso na mabuhay. Panoorin mo ito. Akala mo nasira na pero simple lang pala ang problema. Sa pagpili ng CPU, mas maganda yung transparent ang isang side. Bukod sa maganda tingnan ay makikita mo pa ang nangyayari sa loob. Ang totoo niyan kaya transparent itong sa akin ay nagagandahan lang talaga ako. Astig tingnan, aesthetic ba? Pero sa katagalan na lagi mong nakikita ang loob ay unti-unti ka mapafamilyar sa nangyayari sa loob mula sa pagpindot mo pa lang ng power on hanggang sa tuluyang mabuhay. Katulad nitong sa akin, ayaw mabuhay at may napansin ako na kakaibang ilaw. Maiisip mo na konektado ito sa problema kung bakit ayaw mabuhay ng computer. Ito ang advantage pag kabisado mo na ang hitsura ng loob ng CPU kahit hindi ka naman magaling sa computer. Tinawagan ko agad yung kaibigan kong IT at isinend ko ang picture na ito. Ito yung umiilaw at nasa tapat siya ng RAM. Naisip ko naman agad kung alin ang posible na may problema, pero hindi ko alam kung ano ang solusyon. Simple lang ang in-advise sa akin ng kaibigan nating expert. Kiskisin ko lang daw ng eraser ng lapis ang tanso ng RAM o random access memory. Yun yung madalas nating tinatawag na memory card. Kaya naman kinalas ko na agad at gusto ko na agad maayos. Ginagamit rin kasi ito ng mga anak ko. Binlower ko na rin muna ang loob at talagang makapal na ang gabok. Ito yung umiilaw na hindi naman pangkaraniwan na umiilaw. At ito yung memory card na kailangan nating linisin. Nandito ang problema. Kalasin na natin. Dahan-dahan lang, pag tumabsong ang kamay ko, pihadong wasak pati ibang pyesa. Yun naman, basic. Ito ang kikiskisin natin ng eraser. Ito pa ang isa. 8GB RAM ang memory card ko dahil gumagamit ako minsan ng mabibigat na software. Kiskisin na natin, hindi mo talaga aakalain na kailangan mo pala linisin ito. Kapag katulad ko na ang alam lang ay gumamit, ay hindi basta-basta maiisip ito. Pagkatapos ay nilinis ko na rin ng isopropyl alcohol. Meron talagang tamang panlinis para dito kaso nagmamadali ako kaya pwede na muna ito. Ibinlower ko muna bago isaksak para siguradong tuyong-tuyo. Pati yung pagsasaksakan dahil baka may nakapasok na gabok. Tapos na. Sana umubra ang solusyon na ito para hindi na magastusan. Ibalik na natin lahat ng nakasaksak. Gagana na kaya ito? Kulang lang ata sa himas ito kaya nagpakalikot. Moment of truth. Diyos ko po sana na may gumana. Nabuhay na ang monitor. Normal lang naman na nabubuhay yan. Okay. Ito namang CPU. Ito yung umiilaw. Ayun, nawala na. Alright, mukhang effective yung pagkalikot natin. Press F2 to continue. Hintayin lang natin ng konti. Naglo-loading pa siya. Ayos na! Nakahinga na ako ng maluwag. Akala ko magagastusan pa ng wala sa oras. Napakahalaga pa naman ng computer na ito dahil ginagamit ko ito sa pag-sideline. Tsaka ginagamit din ito ng mga anak ko sa pag-aaral nila. Baka ganito lang din ang problema ng computer mo. Subukan mo muna ang solusyon na ito. Baka sakaling makalibre ka sa gastos.